Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa inihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin, ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin po, Father. Bagamat ngayon po ay ika-4 na linggo ng karaniwang panahon, ngayon ay nakatalagang ipagdiwang natin ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo. Ito po ay bahagi ng kanilang kautusan na ang bawat panganay na lalaki ay kailangang ihandog, dalhin sa templo ng kanyang mga magulang. Kung kaya't si Maria at si Jose, ginampanan nila ang kanilang responsibilidad na pumunta ng templo para doon ay ihandog si Jesus nung siya ay bata pa. At ganun din naman, ito ay paglilinis din kay Maria. Pero sa pagdiriwang natin ngayon, na marami sa inyo mas pamilyar sa pagdiriwang ng Maria Birhen ng Candelaria o kaya naman yung Candelaria. Ang linggong ito ay hindi tungkol sa kandila, bagamat mayroon tayong ginawang pagbabasbas ng mga kandila, pero hindi ito tungkol sa kandila, kundi tungkol ito sa liwanag. Sabihin nyo nga po, liwanag. Ulit, liwanag. Yan. So yung liwanag na sumisimbolo, dala-dala natin sa mga kandila, ay walang iba kundi si Kristo, si Jesus, ang liwanag ng sanlibutan. At maganda lang po na makita natin na dinala ng mag-asawang Jose at Maria si Jesus. At nang dalhin nila ito sa templo, nagdulot ito ng kaliwanagan. Nagdulot ito ng liwanag kay Simeon at doon sa isang babae pa na si Ana. Nagliwanag ang kanilang buhay, nagliwanag ang kanilang kaisipan, at mas nagliwanag ang direksyon ng kanilang buhay nang makita nila si Jesus. Kaya hindi ito yung parang bagamat merong imahin si Maria na may sanggol at mayroong kandila o di ko alam kung kandila o basta may ganun, no? Si Jesus at yung kandila. Hindi ko alam paano nagkaroon ng ganong imahe, no? Pwede sanang wala na si Jesus kasi redundant, no? Si liwanag at si Jesus ay iisa. Pero yung magandang makita dito, no, na nang dinala ni Maria
no, ng mag-asawang Jose at Maria, si Jesus. Maganda mapaalalahanan na hindi ito nakasentro kay Jose o kay Maria, kundi doon sa kanilang misyon na dalhin ang liwanag. Dalhin si Jesus para makapagdulot din ng liwanag. Kaya maganda no, na kung makikita natin si Jesus, makakakita tayo ng liwanag. Yung sinabi ni Simeon na, Lord, okay na ako. Kunin mo na ako, Lord. Sige nga, sabihin nyo nga, kunin mo na ako, Lord. Parang wala namang may gusto. So, ibig bang sabihin nito, ayaw natin makita ang liwanag? Ayaw natin makita si Jesus? Pag-isipan nyo na mabuti. Kasi ganun yung kaligayahan na idudulot sa isang tao para naisin niya na, Lord, kunin mo na ako, Lord. Okay na ako, Lord. Pero nakita mo na di ba? Saan ka pa pupunta? Saan ka pa maghahanap ng liwanag? Nandyan na nga Tunguhin mo na. Mamayang gabi, pag may nakita kayong liwanag, sumama na kayo sa liwanag. Huwag na kayo, wag muna. May mission pa ako. Hindi na. Kasi unang-una, ang mission natin, makita ang liwanag. Ang dami natin kung ano-anong pinagkakaabalahan o ginagawa, pero yung makita si Jesus, baka kinakaligtaan natin. Baka hindi natin talaga hinahangad. Pero nawa, sa araw na ito o sa linggong ito, mapaalalahanan din tayo. Hindi lang tayo basta nagpabasbas ng kandila, kundi ito ay isang paalala din na ang misyon natin, dalhin ang liwanag, dalhin si Kristo. Pero unang-una, tayo dapat ang makakita ng liwanag. Kasi anong ibibigay nating liwanag sa ibang tao kung tayo mismo walang liwanag ang buhay? Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag